Okay, mga kaigalan, ato nga may nabi si DSWD Undersecretary Sir Punay. Sir, welcome to Misamis Occidental and kumusta po ang inyong pagdating dito sa probinsya namin? Yeah, it's good to be here in Misamis Occident. Wait lang, ay ano. Occidental, especially here in Osamis City. It's my first time here and very welcoming ang mga kasamahan natin, no, sa officials, the community, our beneficiaries here. Um, we're here because we are expanding the programs, the flagship programs of the SWD. We're introducing new programs of the SWD under the administration of President Bongbong Marcos and the leadership of Secretary Rex Gatchalian. So we're holding the National Innovations Caravan here, in Osamis City, and we're very excited to communicate and coordinate with the local government units here in Misok. Sir, ano po mga serbisyo natin sa Innovation Caravan? Yeah. Under the administration of President Bongbong Marcos, we have three flagship programs being implemented by the DSWD. Number one is the Walang Gutom Food Stamps Program. It's a flagship program that's been running for 3 years now. The main purpose is to end involuntary hunger among the poor Filipinos. So, nagpo-provide po ito ng 3,000 food credits among the food poor families. So, targeted po ito. Ang listahan ng mga benepisyaryo ay nanggagaling sa CBMS, no, yung latest nating data provided by the Philippine Statistics Authority. Now, number two naman is the Pag-abot program na nagbibigay ng serbisyo, immediate support and services sa ating mga kababayan na naninirahan sa mga kalsada. No? Ito yung mga families and individuals in street situations na araw-araw nanganganib ang buhay dahil naninirahan sila sa kalsada. Kasama dyan yung mga bata, ang mga vulnerable sector, senior citizens, mga PWD na namamalimos sa kalsada at ating silang sinasalba sa panganib ng kalsada at binibalik sa kanilang mga komunidad para mabigyan ng kaukulang intervensyon katulad ng livelihood assistance, mga transportation food assistance, para malayo na sila, hindi na sila mamalimos sa kalye. At pangatlo, yung Tarabasa Tutoring Program, one of the flagship programs we're very proud of because we are hitting three birds with one stone there. We're serving college students, indigent college students in state and local universities. We're giving them cash for work na assistance, no, financial assistance, but we require them to tutor mga non-readers sa public elementary school. So conditional itong mga programa natin, hindi siya mga ayuda. We ask for condition from our beneficiaries to make them contribute to nation building. Yusik, how does the caravan strengthen po yung tawag dito, delivery of non-monetary social protection program Yeah. compared po sa traditional assistance models po ng DSWD? Yes, oo. So in our caravan, the secretary instructed us to highlight yung mga non-monetary, no. Ang alam po kasi ng mga tao sa DSWD, ayuda lang. Kilala lang kami sa pamimigay ng pera or sa 4Ps, no, yung mga programa natin na monetary. Hindi alam ng tao na napakarami po, hundreds yan in fact, no, ng mga programa na non-monetary na aming dinevelop sa Department of Social Welfare and Development na pwede nating ibigay sa ating mga kababayang nangangailangan, particularly sa mga vulnerable sector. So meron kami mga programa for senior citizens, may programa kami for mga children with disabilities, nandyan yung Project Aruga, may programa kami sa mga victim ng online and sexual abuses ng mga kabataan, nandyan yung Project Safe, at may mga programa din kami para sa mga batang ina or mga um, young mothers, no, nandiyan yung Protect Team. So marami kaming sectors na siniserve, no, hindi lang mga kabataan, nandiyan yung mga PWD, mga senior citizens, mga solo parents. So lahat yan, may programa kami dyan na hindi lang financial assistance. So for instance, meron kaming we support, nagpo-provide kami ng mental and psychosocial support sa mga nangangailangan ng ganong intervention sa ating mga mahihirap na kababayan. So ang caravan na ito is to highlight yung mga non-monetary na mga programa ng DSWD. In what way po yung mga LGUs ma-integrate po yung mga programs sa mga existing local Yes, that's very good question. One of the purpose of the caravan is to really
introduce the programs, the designs of the programs with our partner LGUs so that they can replicate. No? We're introducing them para kung ano yung mga pangangailangan na programa sa LGU nila, kung wala pa silang mga ganung programa, we work hand in hand with them to implement these national programs, of course, with counterparting, no, from these local government units. Kasi alam natin, iba-iba ng pangangailangan per LGU, iba yung priorities nila. Meron dyan nagpa-prioritize ng education. So may programa tayo, yung Tarabasa to address illiteracy. Meron din dyan nagpa-prioritize ng kagutuman, food security, nandyan si walang gutom. So depende yan sa needs ng ating mga local government units at kaya ini-introduce natin itong mga programa na ito para makita kung saan tayo pwede mag-collaborate. Alam niyo, ang bilin sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos ay talagang kailangan magtrabaho or mag-partner ng national government at ng local government para sa epektibong implementasyon ng mga programa. Kumusta po ang suporta ng local government unit ng Uzamis at probinsya ng Misamis Occidental? Actually, very special itong Misamis Occidental sa atin at itong Osamis City also dahil napaka-supportive nila sa mga programa ng DSWD, particular sa mga flagship program na sinimula ni Secretary Rex Gatchalian. Marami sa ating mga programa ng mga bago tulad ng Project Safe at ng Aruga at Protect Teen actually ay dito na pilot sa probinsya na ito. Dito kami nag-conduct ng pilot implementation kaya dito rin late this year mag-scale up din tayo, madadagdagan yung mga municipalities na ating pinag-implementahan ng Protect Teen at Aruga. Mensahe nyo na lang po para sa mga Misamis noon, especially sa mga nakabenepisyo po nitong programa nyo. Well, narito kami po ngayon sa Misamis Occidental at sa Osamis City. Kami ay pinadala ni President Bongbong Marcos para ipakilala ang mga bagong programa ng DSWD. Alam niyo, ang DSWD po ngayon ay nag-evolve na. Hindi na kami solely social welfare na namimigay ng ayuda na pera na walang kapalit sa aming mga benepisyaryo. Kami po ay nag-transform na into a developmental agency. Now, we make sure na yung mga ayudang binibigay namin ay magiging successful na intervention para sa mga nangangailangan. We make sure na conditional, may contribution sa nation building itong mga kababayan nating mahihirap at mga vulnerable sector, at we make sure na sustainable ang mga programa na ito. At sabi ko nga kanina, napakahalaga na magiging role ng mga local governments. That's why we're here to partner with the local governments. Maraming salamat. Thank you. Thank you.